Nag-umpisa ang movie kay Eddie Devane na nagising na nasa sabik tungkol sa nalalapit niyang paglabas mula sa serbisyo. Lumabas siya at tinawagan ng nagbebenta ng sasakyan na si Stig para ipaalam na dadaan siya mamaya para kunin ang kanyang sasakyan mamaya. Pagkatapos, pumasok si Eddie sa inventory control at kumuha ng mga bulaklak para ibigay sa babae dahil kaarawan nito ngayon. Tapos, pumunta na siya sa kanyang pwesto at sinabihan ng kanyang kasama na si Howard na magkita sila sa storage room. Sa storage room, ikinwento ni Eddie ang tungkol sa kanyang kamakailan na scam sa isang mayaman na designer. Pinayuhan siya ni Howard sa paglalagay sa kanyang sarili sa panganib sa kanyang huling araw at tumanggi na tulungan siya. Gayunpaman, sinabi ni Eddie na nailipat na niya ang pondo at binigay niya kay Howard ang resibo at nanumpa na sila ay makukulong kung hindi nila itutuloy ang plano. Nagatubili si Howard na tanggapin na lang kaya niyakap siya ni Eddie bilang pasasalamat. Pagkabalik ni Eddie sa kanyang pwesto, bigla siyang tinawag ng Master Chief na si Bugs. Itinalaga siya nito na mag-escort ng isang bilanggo mula sa base ng Marine Corps sa Camp Lejeune hanggang sa Charleston Bay. Sinubukang tumanggi ni Eddie pero iginiitibag na siya lang ang pwede dahil holiday sa ika-4 ng Hulyo. Kinalaunan, nakita ni Howard si Eddie na hinahatid ng pulis sa opisina ng sarhento, kaya inakala niya na inaresto ito dahil sa pang-i-scam. Pumunta si Howard sa istasyon ni Eddie para sirain ang mga ebidensya kung saan nakakita siya ng maraming pera at napagtanto na itinatago yon ni Eddie sa kanya. Inihatid si Eddie ng militar sa paradahan para salubungin si Chief Petty Officer Rock Riley na abala sa pag-aayos ng kanyang sasakyan. Nagpakilala si Eddie at nagtanong kung pwede siyang gumamit ng telepono kung saan kinutya siya ni Rory. Tumugon si Eddie na may pang-iinsulto kaya nagbitaw si Rory ng suntok pero nakailag si Eddie kaya ang hepe ang tinamaan. Pagkatapos mapagtanto ang kanyang ginawa, ang militar ay tumakas na sa lugar. Sinikap ni Eddie na magdahilan na gumamit ng telepono at nang bigyan siya ng hepe ng baril, nagbago ang kanyang isip. Pinapirma siya ng hepe ng isang dokumento at mariing binalaan siya na umiwas sa kanya. Pagkatapos, pumunta na sila ng base kung saan tama ang hinala ng hepe na nangingikil ng pera si Eddie, dahilan para manahimik siya. Pagkatapos, huminto sila para bumili ng pagkain kung saan ang isang masungit na server ay ininsulto ang hepe dahil masyado itong matagal mag-order. Sa galit, sinubukan itong habulin ng hepe pero pinigilan ito ni Eddie. Habang paalis na sila, nagreklamo ang hepe sa kawalan ng respeto ng mga tao pero sinabi sa kanya ni Eddie na hindi kasi siya maayos makipag-usap kaya pinayuhan niya ito na gumalang din sa mga ito. Hindi nagtagal, nakarating na sila ng kampo kung saan inihanda ng hepe ang kanyang mga armas. Binigyan si Eddie ng isang baton at ipinaalam na hindi siya pinapayagang gamitin ito dahil siya ang magpapasuko sa kanilang bilanggo kapag kailangan. Pagkatapos, pumasok na sila ng kulungan kung saan nakilala nila ang sarhento ng Marine na nagulat dahil sila ang nakatalaga sa misyon. Pagkatapos, nagdahilan ng hepe na lumabas at habang wala siya, pinapirma ng sarhento si Eddie ng isang dokumento. Pagbalik ng hepe, ipinahayag ng Marine ang kanyang pagdududa tungkol sa kanilang kakayahan at kinutya pa sila. Pagkatapos, ipinakilala niya ang bilanggo na si Tony Johnson, isang magandang seawoman. Ang paghahayag na maghahatid sila ng isang babae ay ikinagulat ng dalawang marino. Sinubukan ng hepe na kanselahin ang paglipat pero tumanggi ang sarhento dahil pinirmahan na ni Eddie ang dokumento. Dahil wala ng pagpipilian, inihatid na nila ito palabas ng gusali. Nang magreklamo ang babae tungkol sa sinag ng araw na kinakasakit ng kanyang mata, nagmadaling ipahiram ni Eddie ang kanyang salamin na may halong kilig. Pinigilan siya ng hepe na tugunan ang mga kahilingan ng bilanggo at ikinulong na ito sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, pumunta na ang tatlo sa Charleston Bay at habang nagmamaneho, pinagalitan ng hepe si Eddie sa pakikipag-usap sa bilanggo. Sinubukan ni Eddie na basahin ang kanyang mga papeles pero pinagbawalan siya ng hepe kaya tinanong niya ito kung ano ang ginawa ng babae na krimen. Gayunpaman, nagkibit-balikat ang hepe at sinabi na hindi na siya mag-aabala na alamin iyon at siya ay nanigarilyo. Nagsimulang umubos si Tony at sinabi na meron siyang hika, kaya napilitan ng hepe na itapon ng sigarilyo. Pagkatapos, nakita ni Tony ang billboard ng kalapit na kainan at nagtanong kung pwede siyang magbanyo, pero tinanggihan ng hepe ang kanyang hiling. Sinabi ni Eddie na kailangan din niyang magbanyo at kailangan din nilang bumili ng pagkain. Dahil dito ay pumayag na ang hepe at palihim na kinindatan ni Eddie si Tony, kaya napangiti ito. Pagpasok sa kainan, agad na gumamit ng telepono si Eddie habang inihahatid ng hepe si Tony sa banyo. Sinubukan ng babae na makipagharutan sa hepe para palayain siya pero hindi siya nito pinansin. Sa loob ng banyo ng mga babae, narinig nila ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa problema nila sa relasyon. Inutusan ng hepe si Tony na panatilihing hindi nakalock ang pinto at lumabas na para doon maghintay.
Pagkabukas ni Tony ng pinto, nakita niya ang kanyang kasabwat na si Flo na nagpapatugtog ng tape recorder ng pag-uusap. Mabilis na nagyakapan ng dalawang babae at pinutol na ni Flo ang kanyang posas at binigyan siya ng uniforme ng waitress. Pagkatapos, lumabas na ng banyo si Tony na nakasuot ng uniforme ng waitress at humingi ng sigarilyo sa hepe at umalis na ng kainan gamit ang pinto at pinagbuksan pa siya ni Eddie. Sa labas, sumakay na si Tony sa sasakyan at sinubukang magmaneho palayo pero bigla siyang nabangga ng truck. Samantala, natuklasan ng hepe na nakatakas si Tony, kaya nagmadali silang habulin ito. Nahuli nila na humihingi ito ng tulong sa isang lalaki at sinuntok nito ang hepe nang sinubukan niyang hawakan ito. Sa galit, ipinakita ng hepe ang kanyang baril at sa wakas ay hindi na lumaban ng lalaki. Balik sa kalsada, sinabi ng hepe na siya ang unang bilanggo na nagtangka na takasan siya, kaya iminungkahi ni Eddie na itago ang insidente. Nagtalo ang dalawa tungkol sa kung paano nakatulong ang bawat isa sa kanyang pagtakas. Nang sabihin ni Tony na magkakaroon na siya ng dugo, hindi naniwala ang hepe at sa tingin niya ay sinusubukan ulit nitong linlangin sila. Makalipas ang ilang sandali, nagatubili ang hepe na bumili ng pangtapal at pumunta na ito ng banyo. Sa labas, pinunan ni Eddie ng gas ang kanilang sasakyan. Kinalaunan, sinadyang sipain ni Tony ang hose ng gas kaya natanggal ito sa tangke. Habang sinusubukan ng dalawang lalaki na kunin ang hose, mabilis na inilagay ni Tony ang kanyang pangtapal sa tangke ng gas. Ang galit na hepe ay inutusan si Eddie na bantayan ng mabuti si Tony habang pupunta siya ng banyo para maglinis. Inakay ito ni Eddie pabalik ng sasakyan at magiliw silang nagpakilala sa isa't isa. Nakita ng hepe ang kanilang pag-uusap kaya sinaway nito si Eddie pero patuloy na nakangiti ang batang marino sa babae habang isinasara ang pinto. Makalipas ang ilang oras, nagtanong sina Tony at Eddie tungkol sa asawa ng hepe pero ang ibinahagi lang nito na meron siyang asawa at anak na lalaki. Nag-shortcut ang hepe sa isang lumang kalsada sa kabila ng sinabi ni Eddie na dapat ay dumaan sila sa mas malayo. Pagkatapos, huminto ang kanilang sasakyan sa gitna ng desyertong kalsada. Sinikap ng dalawa na ayusin ang makina at nagsimula ang kanilang pagtatalo ng hawakan ng hepe ang baterya at nakuryente. Sa galit, nagpasya siyang maglakad sa pinakamalapit na bayan kaya pinakawalan muna nila si Tony at pinasuot ng bota. Kinalaunan, nakita ng hepe ang isang burol at sinabing dapat silang tumawid roon para makarating sa highway. Habang tumatawid sila, may nakita si Tony na sirang danger sign. Habang nagtataka ang tatlo kung ano ang pwedeng magiging babala sa kanila, biglang bumigay ang lupa sa ilalim nila at nahulog sila sa isang baras ng minahan. Nagtalo ang dalawa tungkol sa piniling daan ng hepe at nang magpapang-abot na sila, namagitan si Tony at nagmungkahi na umakyat sila sa balikat ng isa't isa para makarating sa itaas. Sa paghihinala, tinanggihan nito ng hepe dahil alam niyang iiwan sila nito kapag siya ang unang nakaakyat sa itaas. Gayunpaman, naniniwala si Eddie na hindi iyon gagawin ni Tony kaya sumang-ayon na ang hepe. Nang makaakyat na si Tony sa itaas, hiniling niya sa dalawang lalaki na ihagis ang kanilang damit para magamit niya ito bilang lubad sa pag-akyat. Sa kasamaang palad, iniwanan sila ni Tony at tumakas. Gayunpaman, nang makarating siya sa highway, nagbago ang kanyang isip kaya bumalik siya para tulungan ng dalawa na makaakyat. Kinalaunan, hinila ni Dwayne ang kanilang sasakyan pabalik ng bayan at inanyayahan silang manood ng paputok mamayang gabi. Pagkatapos ibinaba sila ni Dwayne sa isang motel at nangakong aayusin ang kanilang sasakyan bukas. Pagkatapos, inutusan ng hepe si Eddie na mag-book ng kanilang kwarto habang tatawagan niya ang sarhento para ipaalam ang kanilang sitwasyon. Sa galit, inutusan sila ng chief na pumunta agad sa punong tanggapan dahil inaasahan si Tony na makasakay sa eroplano sa susunod na araw. Pagkatapos ng tawag, ang pagod na hepe ay nagpasalamat kay Tony sa pagbalik sa kanila. Mamaya habang maliligo si Tony, binasa ng hepe ang kanyang kaso. Bumalik si Eddie mula sa pamimili at nagtanong kung ano ang krimen na nagawa ni Tony. Pero hindi sumagot ang hepe at inutusan siya na bantayan ito habang naliligo, kaya binasa rin niya ang kaso. Pagkatapos nito ni maligo, nagpasalamat siya kay Eddie sa pagbili ng kanyang damit. Pagkatapos, umorder sila ng pagkain sa isang kainan kung saan nakipagharutan ng hepe sa waitress na si Katie. Iminungkahi ni Eddie na tanggalin niya ang kanyang singsing pero inamin ng hepe na hindi na iyon mahalaga dahil matagal na siyang hiwalay sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang sandali, ibinunyag ni Tony na nag-awol siya noong sinubukan niyang bisitahin ng kanyang nakababatang kapatid na si Bobby. Nang subukan ng militar ng pulis na arestuhin siya, lumaban siya kaya hinampas sila ng bakal. Kalaunan, nalaman niyang namatay si Bobby habang nakakulong siya. Kinagabihan, tinawagan ni Eddie si Stig at ipinaalam sa kanya na dumaan si Howard at kinuha ang kanyang sasakyan. Kaya, tinawagan ni Eddie si Howard at sinabihan na ibalik ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, binanggit ni Howard ang pera na itinago ni Eddie sa kanya. Sinubukang magpaliwanag ni Eddie pero ibinaba na ni Howard ang tawag. Lingid sa kanyang kaalaman, nakikinig si Tony sa kanilang pag-uusap sa kabilang telepono at alaman niyang nang-scam si Eddie ng $150,000 mula sa Navy.
Kinalaunan, ang lasing na si Eddie ay bumalik mula sa pakikisalo-salo sa mga taga roon at inimbitahan siya ni Tony na tabihan siya sa kama. Nagharutan silang dalawa, at sa huli, nagsalpukan na ang kanilang mga labi. Habang nilalamon ni Eddie ang malaking bulkan ni Tony, napagtanto niya na nakaposas ito sa kama. Dahil dito, kinuha niya ang susi sa hepe, at pinagpatuloy na niyang sibakin ang malupit na si Tony. Sumunod na araw, nakita ni Eddie na tumakas si Tony gamit ang bisikleta, kaya hinabol niya ito ng nakahubad. Sa kalsada, matapang na pinanood ni Eddie si Tony na sumakay sa isang sasakyan. Bumalik si Eddie sa kanilang kwarto para harapin ang kanyang galit na hepe. Kinalaunan ng malapit na silang umalis, ipinaalam sa kanila ni Dwayne na tumigil ang makina dahil may naglagay ng pangtapal ng babae sa tangke ng gas. Samantala, ang lalaki na nagpasakay kay Tony sa sasakyan ay si Laszlo Durkan at nagpakilala bilang isang fashion designer. Inalok siya nito ng bagong damit para masubukan. Nang huminto si Laszlo para kunin ang mga damit, ninakaw ni Tony ang sasakyan at umalis na. Makalipas ang ilang sandali, nabangga ni Tony ang sasakyan ng hepe at ni Eddie, dahilan para mapunta ang mga ito sa isang artipisyal na bulkan sa isang mini golf course. Tapos, biglang sumabog ang bulkan kaya tumagilid ang sasakyan at bumalik sa lupa. Nang makita ni Tony na ayos lang sila, kinawayan niya ang mga ito bago umalis. Sa galit, binaril ng hepe ang gulong ng sasakyan kaya nagawa nilang habulin ito. Sinubukan ulit ni Tony na makatakas pero nagawa pa rin siyang mahuli. Nahulog ang mga larawan mula sa kanyang damit kaya kumuha siya ng isa at nagsimulang umiyak. Napagtanto ng dalawa na malapit ng ilibing ang kapatid ni Tony at gusto nitong pumunta doon. Pagkatapos, bumalik ang tatlo sa sasakyan at sinubukan itong ayusin. Gayunpaman, dahil sa sobrang init ng ulo ng dalawang lalaki, nag-away sila at pinanood sila ng mga tao habang nagsasaya. Nang mapagod na silang dalawa, humiga silang dalawa sa lupa. Habang nagpapahinga ang dalawa, nilapitan si Tony ng mga tao para kuhanan ng larawan, kaya sumaya siya sa sandaling iyon. Kinalaunan sa isang bar, binigyan ng hepe si Tony ng alak at hinikayat siyang samahan si Eddie sa lamesa sa sulok. Sinubukan ni Tony na humingi ng tawad sa pagtakas niya kanina, pero masyadong nasaktan si Eddie sa kanyang ginawa. Pagkatapos, inamin ni Tony na nakinig siya sa kanyang tawag sa telepono kay Howard. Sumunod, bumalik na sila ng base at ibinigay na nila si Tony sa sarhento na nabigla sa kanilang magulong itsura. Ipinaalam sa kanila ng sarhento na inilipat ang flight ni Tony bukas kaya hinatid na nila si Tony sa isang selda. Sa labas, ibinalik ni Eddie ang baton sa hepe at pumirma sa dokumento. Pagkatapos, nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang paalis na ang hepe, sabik na tumingin si Eddie sa kulungan. Dahil sa pagkabalisa, pumunta si Eddie sa isang bar para uminom. Kinalaunan, dumating ang mga militar na humahanap sa kanya noong nakaraan. Hinahabol nila si Eddie para gumanti pero inunahan na sila nito. Habang tinatapon ng mga militar sa bintana, nakatakas na si Eddie. Kinalaunan, ang lasing na si Eddie ay sinubukang umakyat sa bakod ng kulungan para iligtas si Tony. Pero nakita siya ng hepe at binalik na siya nito sa kanyang tinutuluyan. Sumunod na araw, ginising ng hepe si Eddie at sinabihan siyang magbihis. Nagmaneho sila pabalik ng base sakay ng sasakyan at pinanood ang militar na ihatid si Tony sa isang sasakyan. Pagkatapos, nakipagkita ang hepe sa isang kasamahan na nag-abot kay Eddie ng susi sa isang truck. Sa tulay, nasiraan ang sasakyan ng militar kaya tumawag sila ng tulong. Dumaan ang hepe at may tinawagan ito. Habang naghihintay ang militar ng tulong, dumating ang isang lalaki na may balbas para hilahin ang kanilang sasakyan. Ipinaliwanag nito na siya ay isang pribadong contractor. Tinangka ng militar na ilabas si Tony sa sasakyan bago ito hilahin, pero pinigilan sila ng lalaki at hiniling sa kanila na maghintay hanggang sa matapos niyang maiangat ang sasakyan. Pagkatapos, sinenyasan ng lalaki si Tony, kaya napagtanto niya na si Eddie iyon. Bumalik na si Eddie sa loob ng kanyang truck at mabilis na nagmaneho, kaya naiwan ng dalawang militar. Sa daungan, nakita ng hepe na nakatakas ng ligtas si Eddie, kaya umalis na siya at nag-iwan ng isang kahon ng pangtapal. Ang mga laman nito ang ginamit nila para isabotahe ang sasakyan ng militar. Makalipas ang isang taon, masayang nagsama sina Eddie at Tony sa malayong lugar. Tinawagan ni Eddie ang hepe na nagretiro na ngayon sa Navy para inisin siya sa kasiyahan. Pagkatapos ibaba ang tawag, ngumiti ang hepe at pinagsabihan si Katie dahil wala itong suot kahit na alam niyang malapit nang dumating ang kanyang anak. Nagsalpukan ng kanilang mga labi bago umalis si Katie sa kwarto para magbihis at naiwan ang hepe na may ngiting tagumpay sa mukha. At dito nagtatapos ang movie. Salamat sa panonood.